Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, sa video na to, wala tayong specific na topic. Gusto ko lang i-share sa inyo itong battery na ating customer. So, meron po tayong battery dito na 3SM Gold Motolite. Ayan po, mapapansin nyo. Wala siyang binanggit. Hindi daw niya alam kung ilang years na itong battery na sa kanila. Ang sabi, ang tsansa lang niya, nasa 2 taon pa lang daw mahigit. So, ang brand sa battery na ito ay Motolite Gold. Ang size ay 3SM, 70 EH or ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ang battery na ito ay dalawang klase po ang gold. Itong gold na ito, nasa video na to, ay reverse po ito ha. Ibig sabihin, ang kanyang positive, ayan yung plus sign na positive ay nandito sa kanang bahagi. Ang negative naman niya ay sa kaliwang bahagi. Kung magiging regular gold naman ito, itong polo ng polarity ng baterya na plus sign, itong polo na to, dito po yan malilipat. Yan po ang pinagkaiba. So ito ay reverse po. So itong battery na ito ay nakakabit sa sasakyan ni Sir na Starix van Hyundai. Ayan po. Pakita ko lang ha. Nakaparada po kasi sa aking harap. Ayan. Iniwan niya dito dahil ayaw na mag-start. Hindi na umaandar. Mahina daw itong baterya niya. So ngayon, gusto niyang ipapa-charge. So bago natin i-charge, bubuksan natin muna itong sticker kasi may tubig yan sa ilalim. Ating aalamin kung lubat nga ba. Susukatin natin yung specific gravity ng battery. Okay? So bago ang lahat, i-voltmeter muna natin, battery tester ito, para makita nyo lang kung ilang voltahe siya hanggang hindi pa natin ito na sa charge. Yan, negative at positive. As you can see, Kamaster, 12.1 volts. Ayan. So, medium. So, ibig sabihin, hindi siya, ibig sabihin, lubat lang siya. Kulang lamang ito sa charge, sa karga. So, ayan. So, next natin gagawin, so, buksan natin itong takip. May butas yan. May mga tubig yan sa loob. Baklasin muna natin itong sticker. Ayan. Then, buksan natin itong 6 na takip para masilip lang natin yung kanyang tubig or specific gravity. So, ayan, bukas na po yan. At susukatin na natin sa pamamagitan ng hydrometer. Ayan po, ito ang itsura ng hydrometer battery tester na kung saan ito ang panupat sa tubig ng battery. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 1225 or 1.225 which is tumapat sa kulay puti. So pangalawang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200 which is tumapat sa kulay pula. So recharge. Pangatlong butas. Ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200 which is tumapat sa kulay pula. So recharge lamang. Pang-apat na butas. Ang sukat ng tubig ay 1200 pa rin or 1.200 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge pa rin. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1200 pa rin or 1.200 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge pa rin. Pang-anim na butas na tayo. So, ang sukat ng tubig ay 1175 or 1.175 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge pa rin yan, recharge. So, ulitin natin pagsukat dito sa pinakaunang butas. Mukhang duda ko eh. So, ayan. Ano pala ang sukat nito ay 1200 or 1.200 which is tumapat sa kulay pula. So, recharge pa rin yan, recharge. Ayan.
So overall, ang status sa battery na ito ay wala po siyang sirang butas. Bagkus ito ay lubat lamang, kailangan i-charge sa battery charger. So ngayon, ang ating gagawin, i-charge natin ito sa ating battery charger. Ito ang itsura nating battery charger. Ayan. Ito yung charger na heavy charging, pinakamatibay na charger, malakas at mabilis ma-full charge ang battery. Ayan. So, at naka-ready na po yan, nakasaksak na yan dyan sa saksakan. So, ang ating kuhanin ay itong wire na lang niya. Ito. Ayan. So, sa pagkabit dito, huwag tayong magkakamali ha. Kailangan tama. Itong kulay pula na alligator clip ng ating battery charger, dito natin ikakabit sa plus. Ayan po, plus sign. Ibig sabihin, itong polarity ng isang baterya, ito ang plus sign. Yan po natin ikakabit. Yan. Kailangan ayusin din natin yung pagkakabit ha. Huwag lang bastang ilagay lang yan. Ayusin din natin. Naman sa kabila, itong kulay itim na polarity ng battery charger, siyempre, dito natin ikakabit sa negative polarity ng isang baterya. Itong pulo ng baterya, ito ang negative. May sign po dito na minus. Ayan po, minus. Ibig sabihin, negative po yung minus. Diba? Automatic understood na yun pagka minus. Yan. Ibig sabihin, itong polarity ng isang baterya, ito ang negative. So, tandaan po natin ha. Huwag po tayong magkakamali. Yan. So, ayan. Ayusin din po natin ang pagkalagay ha. Pagkakabit baga. Yan. Kailangan tama. Para maganda ang pagkakarga. So, ayan. So, i-open na natin. Yan. I-open na natin. Ito. Sa easy muna tayo mag-uuna. Ito, dito muna sa easy. Yan. Yan. Easy. Yun, umiilaw dito. Then, gumagana na yung ating pan sa likod. Then, umandar na rin yung battery charger. Then, dito naman tayo sa DC. Pangalawa, yan. Angat natin ito. Titignan nyo po itong ammeter gauge ng battery charger. Pag nataas yan, ibig sabihin nagkakarga po ang ating baterya. Pero kung hindi po natataas yan, hindi po tumaas yan, hindi nagkakarga ang nasabing battery. So, ayan. Pang! Ayun o! Tumaas agad ang ating ammeter gauge ng battery charger. So, ibig sabihin, nagkakarga itong ating battery. So, ayun. Nagcha-charge siya. Yan. O, diba? So, ang ating oras ngayon ay alas 10:57 na ng umaga. So, 3 minutes bago mag alas 11 ng umaga. Standby lang muna tayo. At may karugtong pa ito at hindi pa dito nagtatapos. I-update ko kayo mamaya. I-update ko kayo mamayang hapon kung ito po ba ay ma-full charge na. Kasi babalik po ang may-ari nito ay alas 3 ng hapon. Standby lang muna tayo at may karugtong pa ito at hindi pa dito nagtatapos.